Sa bawat luhang pumapatak sa pisngi ng isang OFW, mayroong kwentong hindi nakikita ng marami. Sa bawat pagod at sakripisyo, mayroong pangarap na pinanghahawakan. Mga kababayan, ang kwentong maririnig ninyo ngayon ay isang paglalakbay sa dilim, isang salaysay ng pagkaalipin sa modernong panahon. Ngunit higit sa lahat, ito ay patunay na kahit sa pinakamatinding pagsubok, ang pag-asa ay may paraan upang makahanap ng siwang para sa liwanag. Magandang gabi po, Ate Mel. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Marcia, 38 taong gulang, mula sa isang maliit na nayon sa Zamboanga. Isang ina, isang anak, isang babaeng nangarap lang naman ng magandang bukas para sa pamilya. Alam mo po, Ate Mel, sa amin sa probinsya, ang dagat ang buhay namin. Ang asawa ko, isang mangingisda. Ang dalawa kong anak, lumaki sa amoy ng alat at sa tunog ng mga alon. Simpleng-simple lang ang buhay namin, pero masaya. Nagkakasya kami sa kung anong biyaya ang ibigay ng dagat. Pero may mga panahong ang dagat ay nagiging madamot. May mga bagyong sumisira sa aming mga bangka. May mga pagkakataon na halos wala kaming huli. Sa mga panahong iyon, ang simpleng buhay ay nagiging isang pakikipaglaban para lang may maihain sa mesa. Ang panganay ko, si Dondon, nangangarap maging inhinyero. Ang bunso ko, si Yasmin, gustong maging guro. Paano ko tutuparin ang mga pangarap nila kung ang kita namin ay sapat lang para sa isang kahig, isang tuka? Doon po nagsimula ang desisyon kong mang-ibang bansa. Masakit, Ate Mel, sobrang sakit na iwanan ng dalawang anghel ko at ang asawa kong si Victor. Pero sabi ko sa sarili ko, Marcia, para sa kanila ito. Sandali lang ito. Titiisin mo para sa kinabukasan nila. Puno ng pag-asa ang puso ko nang lisanin ko ang Pilipinas. Ang nasa isip ko, 2 taon lang. 2 taon ng tiis at makakauwi na ako na may sapat na ipon para mapag-aral sila, para makapagpatayo ng disenteng bahay at para hindi na kami mangamba sa bawat paghampas ng alon. Dumating ako sa gitnang silangan, sa isang malaking bahay na kumikinang sa ganda. Sinalubong ako ng magiging amo ko, si Madam Aisha. Sa una, Ate Mel, ang bait niya. Ngiti siya ng ngiti. Ipinakita niya sa akin ang buong kabahayan na parang palasyo sa laki. Sabi niya, Marcia, this is your new home. You will be happy here. Naniwala po ako. Naniwala ako sa mga ngiti niya. Sa unang araw ko, matapos kong ayusin ang mga gamit ko sa isang maliit na kwarto sa likod bahay, tinawag niya ako. Hawak niya ang passport ko. Marcia, sabi niya habang nakangiti pa rin, I will keep your passport for you. For safekeeping? Wala po akong naramdamang kaba noon. Inisip ko baka ganun talaga ang patakaran. Inabot ko sa kanyang passport ko ang nag-iisang dokumentong nagpapatunay kung sino ako at kung saan ako galing. Pagkahawak niya ron, biglang nagbago ang mukha niya. Nawala ang mga ngiti. Napalitan ito ng isang malamig at matigas na tingin. And one more thing, sabi niya. Ang boses niya ay wala ng bahid ng anumang kabaitan. Your recruitment agency, they charged us a lot of money to bring you here. You have a debt. You will work to pay it off. Understand? Ate Mel, doon po nagsimulang gumuhong mundo ko. Debt? Anong utang? Tanong ko sa sarili ko. Bayad na lahat sa agency sa Pilipinas. Pero anong magagawa ko?
Hawak niyang passport ko. Nasa bansa ako hindi ko alam ang wika. Nasa loob ako ng bahay niya. No salary first, dagdag pa niya, until your debt is paid. Hindi niya sinabi kung magkano ang utang. Hindi niya sinabi kung kailan ito matatapos. Ang sinabi lang niya ay magtrabaho ako. At sa gabing iyon, naintindihan ko na. Hindi ako isang kasambahay. Isa akong bilanggo. Ang sumunod na 3 taon, Ate Mel, ay isang mahabang walang katapusang bangungot. Ang araw ko ay nagsisimula bago pa sumikat ang araw. Gigisingin ako ng tunog ng alarm clock, hindi para sa sarili ko, kundi para ihanda ang almusal ng pamilya ng amo ko. Isang pamilya na may 6 na anak. Pagkatapos noon, lilinisin ko ang buong bahay na parang walang katapusan sa laki. Maglalaba ng sandamakmak na damit, mamamalansya hanggang mga wit ang mga braso ko. Magluluto ng tanghalian at maglilinis ulit. Sa gabi, pagkatapos kong ihain ang hapunan nila at ligpitin ang lahat, doon pa lang ako makakakain. Ang pagkain ko? Kung ano man ang tira-tira. Kadalasan, kanin at kaunting sabaw. Wala akong araw ng pahinga. Lunes hanggang Linggo, pare-pareho lang. Ang kwarto ko ang naging selda ko. Ang buong bahay ang naging bilangguan ko. Ang tanging tanawin ko lang sa labas ay mula sa mga bintanang nililinisan ko araw-araw. Nakikita ko ang mga taong malayang naglalakad, mga sasakyang bunadaan, mga batang naglalaro. At sa bawat pagkakataong iyon, parang may kung anong punyal ang tumutusok sa puso ko. Tinutol nila ang lahat ng koneksyon ko sa mundo. Kinuha nila ang cellphone ko nung unang linggo pa lang. Bawal akong lumabas ng gate. Bawal akong makipag-usap kahit kanino. Ang mga amo ko, bihirang-bihira akong kausapin. Kung kakausapin man ako, para lang utusan o sigawan. Marsha, do this! Marsha, you are slow! Marsha, stupid! Iyon ang mga salitang naging pangalan ko. Unti-unti, Ate Mel, parang binubura nila kung sino ako. Hindi na ako si Marsha na ina ni Dondon at Yasmin. Ako na lang ang utusan, ang makinang gumagalaw mula umaga hanggang gabi. Sa gabi, sa loob ng maliit kong kwarto, doon ko lang nailalabas lahat. Niyayakap ko ang isang luma at lukot na litrato ng pamilya ko na naitago ko sa ilalim ng aking unan. Kinakausap ko sila. Dondon, anak, kamusta ka na? Nag-aaral ka pa bang mabuti? Yasmin, bunso, malaki ka na siguro. Namimiss ka na ni Mama. Victor, mahal, napapagod ka ba sa pangingisda? At pagkatapos, iiyak ako ng walang tunog para walang makarinig. Ang mga luha ko ang naging karamay ko sa loob ng 3 taon. Pero alam mo, Ate Mel, kahit gaano kadilim, hindi ako tuluyang sumuko. Sa loob-loob ko, may isang maliit na tinig na nagsasabing, "Lumaban ka, Marsha. Huwag kang magpapatalo." Naghanap ako ng mga paraan para panatilihing buhay ang sarili kong kaluluwa. Iyon ang mga maliliit kong akto ng pagrerebelde. Kapag naglilinis ako ng kusina, habang walang nakatingin, palihim akong humuhuni ng mga kantang pampatulog na kinakanta sa akin ng nanay ko nung bata pa ako. Iyon ang musika ko, ang himig ng aking pagkatao na hindi nila kayang agawin. Kapag naghahanda ako ng prutas para sa mga anak nila, palihim akong kumukuha ng isang piraso, isang ubas, isang hiwa ng mansanas at itinatago ko ito sa aking bulsa. Kinakain ko ito sa gabi, sa dilim ng aking kwarto. Ang maliit na piraso ng prutas na yon, Ate Mel, ay hindi lang pagkain. Iyon ay simbolo na may karapatan pa rin akong alagaan ng sarili ko,
kahit sa pinakapayak na paraan. Higit sa lahat, pinanatili kong buhay ang aking pananampalataya. May dala akong isang maliit na rosaryo na bigay ng lola ko. Itinago ko ito sa tupi ng aking damit. Sa gabi, bago matulog, dinarasal ko ito ng paulit-ulit. Ito ang naging sandata ko. Ang bawat butil ay isang dasal para sa kaligtasan, para sa lakas, para sa pamilya ko. Ang pagdarasal ang naging lihim kong pakikipag-usap sa Diyos, ang tanging pag-asa na hindi ako nag-iisa. Nagsimula rin akong mag-obserba. Bawat kilos sa bahay kinakabisado ko. Ang oras ng pag-alis at pagdating ng amo kong lalaki. Ang araw kung kailan lumalabas si Madam para makipagtsismisan sa mga kaibigan niya. Ang tunog ng gate kapag nagbubukas at nagsasara. Ang mga susi na iniiwan nila sa isang lalagyan malapit sa pinto. Pinag-aralan ko ang bawat detalye ng aking bilangguan. Hindi ko alam kung para saan pero pakiramdam ko darating ang araw kakailanganin ko ang mga kaalamang ito. Isang araw, habang nagwawalis ako sa bakuran, napansin ko ang kapitbahay sa kabilang bakod. Isang matandang babae, laging nakaupo sa kanyang beranda at nagbabasa. Noong una, nagkatinginan lang kami, walang imik. Pero sa mga mata niya, Ate Mel, may nakita akong awa. Isang araw, nginitian niya ako. Isang maliit, malungkot na ngiti. Nginitian ko siya pabalik. Iyon ang una kong totoong interaksyon sa isang tao sa loob ng mahigit 2 taon. Ang maliit na ngiting iyon ay naging isang lihim na ugnayan. Kapag alam niyang walang nakatingin, itataas niya ang kanyang kamay para kumaway. Minsan, sa isang napakainit na hapon habang nagdidilig ako ng halaman malapit sa bakod, nakita kong may iniwan siyang isang bote ng malamig na tubig sa gilid. Lihim kong kinuha iyon at ininom sa likod ng malaking halamanan. Ang lamig ng tubig na iyon, Ate Mel, ay parang pag-asang dumaloy sa buong katawan ko. May isang taong nakakakita sa akin. May isang taong nakakaalam. Ang 3 taon ko ay ang pinakamabigat. Ang pagod at gutom ay normal na lang. Ang pangungulila ay parang anino na laging kasama. Pero isang gabi, may nangyaring nagpabago sa lahat. Nagkasakit ako. Mataas ang lagnat ko. Nanginginig ang buong katawan ko. Halos hindi ako makatayo. Naglakas loob akong kumatok sa kwarto ni Madam. Madam, sabi ko, ang boses ko ay nanginginig. I'm sick. Can I ask for a medicine? Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. Sick? Or are you just faking it to avoid work? Go back to your room. It will pass. At isinara niya ang pinto sa harap ko. Ate Mel, sa gabing iyon habang nakahiga ako sa sahig ng aking kwarto, nanginginig sa lagnat at sakit ng katawan, doon ako napuno. Naintindihan ko na sa kanila, hindi ako tao. Isa akong bagay na kapag nasira, itatapon na lang. Walang halaga ang buhay ko sa kanila. Kung mamatay ako sa kwartong iyon, marahil ililibing lang nila ako sa bakura na parang isang hayop. Ang takot na iyon, Ate Bel, ang pumukaw sa akin. Ang desperasyon ay naging determinasyon. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako mamamatay dito. Uuwi ako sa pamilya ko. Kahit anong mangyari, aalis ako dito. Kinabukasan, kahit may sakit pa, pinilit kong bumangon at magtrabaho. Kailangan kong ipakita na okay lang ako. Kailangan kong maghintay ng tamang pagkakataon. Tumingin ako sa bintana at nakita ko ang kapitbahay kong si Tita Amina. Iyon ang pangalan na ibinigay ko sa kanya sa isip ko. Tumingin siya sa akin na may pag-aalala. Sa pamamagitan ng senyas, ipinahiwatig kong kailangan ko ng tulong.
Kinagabihan, habang nagtatapon ako ng basura, isinabay ko ang isang maliit na piraso ng papel na sinulatan ko gamit ang uling. Isinulat ko sa wikang Ingles, "Help me, no passport, no salary 3 years, want to go home." Inihulog ko ito malapit sa bakod, sa lugar kung saan niya iniwan ng tubig noon. Kinabukasan, may sagot. Isang maliit na papel na nakatago sa ilalim ng isang bato. Nakasulat doon ang numero ng telepono at isang address. Embassy Shelter. Call this, go here. I will help you. Friday 2 p.m. They go to the mall. Be ready. Biyernes, 2 araw mula ngayon. Ate Mel, ang 2 araw na iyon ang pinakamahaba at nakakakabang araw sa buhay ko. Ginanit ko ang lahat ng natutunan ko sa pag-oobserba. Alam kong may isang bintana sa kusina na medyo sira ang trangka. Alam ko ang pamilya ay umaalis tuwing Biyernes ng 1:30 at bumabalik bago mag-5. Mayroon akong kaunting oras. Ang tanging dala ko lang ay ang suot kong damit, ang litrato ng pamilya ko at ang rosaryo sa aking bulsa. Dumating ang Biyernes. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Narinig ko ang tunog ng sasakyan na paalis na. Ang puso ko, Ate Mel, parang lalabas sa dibdib ko sa sobrang kaba. Hinintay ko ng 10 minuto para makasiguro na malayo na sila. Dahan-dahan akong pumunta sa kusina. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ko ang sirang trangka ng bintana. Dahan-dahan kong itinaas ito. Sumilip ako sa labas. Walang tao. 1, 2, 3. Itinulak ko ang sarili ko palabas ng bintana. Ang pagbagsak ko sa damuhan ay hindi ko ininda. Tumakbo ako, Ate Mel. Tumakbo ako na parang hinahabol ng lahat ng demonyo sa mundo. Tumakbo ako papalayo sa bahay na iyon. Papalayo sa 3 taon ng impyerno. Sa kanto, gaya ng ipinanako niya, nakita ko ang isang lumang kotse. Sa loob, si Tita Amina. Binuksan niya ang pinto. "Get in, quickly!" Pagpasok ko sa kotse, doon ako humagulgol. Iyak ako ng iyak. Iyak ng takot, ng pasasalamat, ng kalayaan. Hinawakan ni Tita Amina ang kamay ko. "Hush now, child. You're safe. You're safe now." Dinala niya ako sa shelter na sinabi niya. Isang lugar na puno ng mga babaeng katulad ko. Mga OFW na may iba't ibang kwento ng pagdurusa. Sa tulong nila at ng embahada, nagsimula ang proseso para sa aking pag-uwi. Hindi naging madali. May mga investigasyon, may mga kaso, pero sa bawat hakbang, hindi na ako nag-iisa. Makalipas ang 2 buwan, sa wakas, hawak ko na ang tiket ko pa uwi. Ate Mel, wala pong salitang nakakapaglarawan sa nararamdaman ko nang matanaw ko ulit ang lupain ng Pilipinas mula sa bintana ng eroplano. Pagbaba ko sa airport, handun sila. Ang asawa kong si Victor, mas payat, pero nandun ang pamilyar ng ngiti. At ang mga anak ko, si Dondon, binata na. Si Yasmin, dalagita na. Nagyakapan kaming lahat doon mismo sa gitna ng arrival area. Ang 3 taon ng luha, ng pagod, ng sakit, parang natungnaw lahat sa init ng kanilang mga yakap. Ngayon, Ate Mel, nandito na ulit ako sa aming maliit na nayon. Sa tulong ng isang programa ng gobyerno para sa mga umuwing OFW, nakapagsimula ako ng isang maliit na tindahan. Si Victor, patuloy pa rin sa pangingisda. Si Dondon, nag-aaral ng mabuti sa high school, desididong maging inhenyero. Si Yasmin, laging tumutulong sa tindahan pagkatapos ng klase. May mga gabi pa rin, Ate Mel, na nagigising ako dahil sa masamang panaginip.
nandoon pa rin ang mga peklat. Pero sa tuwing titignan ko ang mga anak ko, sa tuwing hahawakan ko ang kamay ng asawa ko, alam kong nakauwi na ako. Malaya na ako. Nakaligtas ako. Natutunan kong kahit gaano pa kadilim ang isang kabanata ng ating buhay, hindi ibig sabihin noon ay iyon na ang katapusan ng kwento. Ang mahalaga ay huwag bibitaw sa pananampalataya at sa pag-asang mayroong liwanag na naghihintay. Ate Mel, ang payo ko lang sa mga kababayan nating nakikipagsapalaran, lalo na sa mga nasa gitna ng pagsubok, ang lakas ninyo ay nasa loob ninyo. Kahit pakiramdam ninyo ay nag-iisa kayo, mayroong Diyos na nakakakita. At may mga taong handang tumulong. Kailangan nyo lang maging matapang para hanapin sila. Mga kababayan, ang kwento ni Marcia ay isang makapangyarihang patunay na kahit sa pinakamadilim na yungib ng pang-aabuso, ang liwanag ng pag-asa ay may paraan upang sumilay. Sa kanyang 3 taon ng pagiging modernong alipin sa gitnang silangan, itinuro niya sa atin na ang katapangan ay hindi lamang ang pagtitiis, kundi ang pagpiling lumaban para sa sariling kalayaan. Sa mga kapwa nating OFW na nakikinig, ang kwentong ito ay para sa inyong lahat na nakaramdam ng pagkakagapo sa malayo. Para sa mga kamay na puno ng kalyo sa paglilinis ng bahay ng iba, ngumit puno rin ng pangarap para sa sariling pamilya. Tandaan natin, hindi kayo mga alipin, kayo ay mga bayani na may karapatang igalang at pahalagahan. At kay Marcia, salamat sa pagpapaalala sa atin na ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa pagtanggap na karapat-dapat tayong lumaya. Ang iyong rosaryo, ang iyong mga lihim na luha at ang iyong matinding pagmamahal sa pamilya ang naging sandata mo laban sa kadiliman. Sa lahat ng nakikinig, kung mayroon mang huling mensahe si Marcia sa atin, marahil ito ay, ang bawat sugat ay maghihilom, ang bawat pag-asa ay magbubunga, at ang bawat pagtakas mula sa kadiliman ay magdadala sa ating pabalik sa tahanan ng pagmamahal. Mga kababayan, saan man tayo sa mundo, huwag nating kakalimutan, ang ating mga kwento ay hindi lamang tungkol sa paghihirap. Ito ay tungkol sa pag-ahon, tungkol sa pagiging buhay na patunay na ang Diyos ay may lihim na paraan upang iligtas ang mga nagtitiwala sa Kanya. Muli, ako po si Ate Mel at ito ang kwentong OFW, kung saan ang bawat luha ay may tinig at ang bawat tinig ay may kwento. Hanggang sa muli nating pagkukwentuhan. Magandang gabi at ingat po kayo lagi saan man sulok ng mundo kayo naroroon. Kung mayroon kayong mga kwentong gustong marinig sa programa natin, i-comment nyo lang sa baba. At huwag nyo na rin kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe para sa marami pang kwentong OFW ang inyong mapapakinggan.